Kabanata 521, malapit na ang kasal. Muling tumahimik ang meeting room. Natahimik ang lahat, parang lahat sila ay nag-iisip tungkol sa bagay na ito. Medyo nag-aalalang sinabi ni Zia Hang, kahit ano pa man, dapat nating alisin ang Chin Yu na ito, at dapat nating gawin ito sa lalong madaling panahon, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Zia Hang, bumalik ka muna. Gayunpaman, sa huli, hindi pa rin nakinig ang lahat sa opinyon ni Zia Hang. Pag-uusapan natin ang bagay na ito at pagkatapos ay gagawa tayo ng desisyon. Kinagat ni Zia Hang ang kanyang mga ngipin at nag-aalalang sinabi, kung talagang lumaki si Chin Yu, kung gayon. Kung hihilingin kong bumalik ka, hindi mo ba naiintindihan? Isang boses na naman ang nagmula sa dilim. Ibinuka ni Zia Hang ang kanyang bibig at agad na hindi nakapagsalita. Bagamat siya ang vice-presidente ng Martial Arts Association, malinaw na malinaw sa puso ni Zia Hang na ang kanyang pangunahing responsibilidad bilang vice-presidente ay harapin ang mga maharlikang pamilyang iyon. Kung sabihin, isa lamang siyang tulay sa pagitan ng Martial Arts Association at ng iba't ibang aristokratikong pamilya. Hangga't ayaw ng mga nakatataas na ito, maaari nilang mawala siya anumang oras. Walang choice si Zia Hang kundi ang lumabas ng meeting room. Pagkalabas ng meeting room, naisip ito ni Zia Hang at sa wakas ay nagpa siya na hanapin sina Han Wei at Yan Zihai para pag-usapan ang bagay na ito. Dahil ang samahan ng martial arts ay hindi pa kumikilos, kung gayon maaari lamang nating hikayatin ang dalawang maharlikang pamilyang ito na alisin si Chin Yu. Malamig na sabi ni Zia Hang. Uwi, sa clubhouse. Magkasamang nakaupo sina Zia Hang, Han Wei, at Yan Zihai. Iminumungkahi ko na alisin natin si Chin Yu sa lalong madaling panahon. Tumingin si Zia Hang kay Han Meng. Si Han Meng ay palaging suportado ang pag-atake kay Chin Yu ng maaga, kaya maaari lamang niyang ilagay ang kanyang pag-asa kay Han Meng. Gayunpaman, ang ugali ni Han Meng ay nagbago ng husto. Tumawa siya at sinabing, Kuya Zia, sumasang-ayon ako sa iyo noon, ngunit dahil lumabas ang anak ko sa pag-iisa, nagbago ang isip ko. Sa kasalukuyang kakayahan ng aking anak, ang pagtanggal sa Chin Yu na iyon ay walang kabuluhan. Nagbago ang ekspresyon ni Zia Hang, at nagmamadaling sinabi, kung huli na, may mangyayari. Mayroon pa ring malapit sa 20 araw, walang magagarantiya kung ano ang mangyayari sa 20 araw na ito. Gumisi si Han Meng at sinabing, ano? Bilang amo ni Han Wei, wala ka bang tiwala sa kanya? Sa tingin mo ba ay mas mababa ang anak ko sa Chin Yu na iyon? Sumimangot si Zia Hang, syempre hindi ko naman sinasadya. Tapos ayon. Sa pagkakaalam ko, ang kakayahan ng anak ko ay higit sa iyo ngayon, tama ba? Mahinang ngumuso si Han Meng. Ibinuka ni Zia Hang ang kanyang bibig, hindi makapagsalita. Sige. Pagdating ng panahon, magtatayo ako ng hindi matatakasan na lambat. Huminga si Yan Zihai ng kanyang tabako. Hanggat ang Chin Yu na ito ay maglakas loob na lumitaw, hindi alintana kung siya ay manalo o matalo, hindi ko siya hahayaang umalis sa Jingdo. Nang marinig ito, tumango lang si Zia Hang. Sana ay hindi tumakas ng maaga si Chin Yu, naisip ni Zia Hang sa kanyang sarili. Uwi, sa itaas ng ugat ng dragon. Ang bigot sa manibela ay umiikot sa halos 2 oras. Ito ang lugar. Ang bigot sa manibela ay tumapak sa lupa at pagkatapos ay nagsimulang gumana. Sa relatibong pagsasalita, ang libingan ng Yang ay mas simple kaysa sa libingan ni Yin. Hindi lamang iyon, ang babe sa loob ng Yang tomb ay hindi rin isang bagay na maihahambing ng Yin tomb. Matapos mabuksan ang Yang tomb, isang surge ni Yang Qi ang sumugod sa kanya. Sunod-sunod na magic artifact ang inilagay sa Yang tomb. Mayaman ako. Mayaman ako. Tuwang-tuwang sabi ng may bigot. Lumiwanag ang mga mata ni Chin Yu. May mga heaven rank magic artifacts doon. Mayroong kahit ilang earth rank magic artifacts. Puntong hininga, hindi ko talaga kayang ibigay sa iyo ang mga ito babe, sabi ng may bigot na lalaki na may halong sakit sa puso. Hindi siya pinansin ni Chin Yu. Pumasok siya sa Yang tomb at maingat na sinuri ito. Isa sa mga artifact refining cauldrons ang nakakuha ng atensyon ni Chin Yu. Ang artifact refining cauldron na ito ay ganap na jade green.
Kahit nababalot ito ng alikabok, hindi pa rin nito maitago ang jade green na kulay ng buong katawan nito. Gusto ko itong artifact refine ng cauldron. Itinuro ito ni Chinyu at sinabi. Pamulong ang bigot, hindi mangyayari iyon. Ang artifact refine ng cauldron na ito ay kapaki-pakinabang din sa akin. Pamulong si Chinyu, paano ito? Maliban sa artifact refine ng cauldron na ito, wala na akong ibang gusto. Paano naman? Natigilan ang lalaking bigot. Nagmamadali niyang sinabi, totoo ba ang sinabi mo? Oo. Tumango si Chinyu. Pero may kondisyon ako. Nakangiting sinabi ng lalaking may bigot, come ang the wist, pabayaan ang isang kondisyon, papayag ako sa 10 kondisyon. Tiningnan ni Chinyu ang lalaking may bigot at sinabi, gusto kong dalhin mo ako sa 3 malaking libingan. Pig graves. Bahagyang sumimangot ang lalaking may bigot. Hinawakan niya ang kanyang baba at sinabing, ang malalaking libingan na ito ay hindi madaling mahanap. Hindi bale na hubaran mo na sila. Ang gusto ko ay in energy, sabi ni Chinyu. Kumurap-kurap ang lalaking may bigot, pagkatapos ay tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, walang problema. Okay, it's a deal. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Ayon sa espekulasyon sa sarili ni Chinyu, posibleng suportahan siya ng 3 libingan para makatuntong sa half-step martial marquee realm. Ang half-step martial marquee realm ay hindi isang malinaw na kaharian sa simula. To put it bluntly, isa lang itong transitional realm, medyo malayo lang sa martial marquee realm. Ito ay tiyak na ang maliit na distansya na ito ay naging mahirap na malaman kung gaano karaming mga tao ang natigil sa kaharian na ito para sa kanilang buong buhay. Kahit na ang kasalukuyang Chinyu ay sapat na ang kapangyarihan, hindi niya naiintindihan ng mabuti si Han Wei. Hindi maaaring magkaroon ng anumang aksidente sa panahon ng pag-agaw ng kasal na ito. Sa makatuwid, ang makapasok sa martial marquee realm ay isang ligtas na taya. Kailan tayo aalis? Tanong ni Chinyu. Hawak ng bigot sa manibela ang espiritual na artifact habang bumubulong siya, paano ito napakabilis? Marami akong nakalimutang lugar. Mas mabuting maghintay ka sa paunawa ko. Sa puntong ito, ang bigot sa manibela ay pumili ng isang espiritual na artifact at sinabing nakangiti, spatial spiritual artifact. Ang bagay na ito ay hindi masama. Pagkatapos, sinubukan ng manibela na bigot na buhayin ang espiritual na artifact na ito. Buzz! Isang sinag ng liwanag ang kumislap, at ang bigot sa manibela ay nawala ng walang bakas. Damn it! Nasaan siya? Biglang nabalisa si Chinyu. Hindi man lang nag-iwan ng contact details ang dalawa, at umalis siya ng ganon-ganon lang. Nako, naloko ba ako? Nagsalubong ang mga kilay ni Chinyu, at medyo natarante siya. Naghintay si Chinyu sa ugat ng dragon sa buong araw, ngunit hindi pa rin bumabalik ang bigot sa manibela. F***, ang bastard na ito, galit na sabi ni Chinyu. Hindi lang niya kinuha si Babe, tumakas pa siya. Nang walang ibang mapagpipilian, maaari lamang umalis si Chinyu sa lugar na ito pansamantala. Bumalik si Chinyu hanggang sa Chuzhou. Sa sandaling ito, nakahiga pa rin si Fang Yun na walang malay sa kama. Mr. Chin, kung patuloy na humiga ang babaeng ito ng ganito, mamamatay ba siya? Hinaplos ni Yao Qing ang kanyang baba at mahinang bumulong. Walang sinabi si Chinyu. Medyo nag-aalala siya sa kanyang puso. Na nakatakas na siya Teng. Hindi magiging madali ang paghahanap sa kanya. Siguro kung magkakaroon ng paraan ang bigot sa manibela, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ang bigot sa manibela ay mukhang baliw, ngunit naramdaman ni Chinyu na ang taong ito ay hindi simple. Katapusan na ng Agosto. 16 na araw na lang ang natitira hanggang 9 ng Setyembre. Ang balita tungkol sa kasal ni Han Wei at Yan Ruozo ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Halos buong Jingdo ay tinatalakay ang bagay na ito. Ang ilang mga tao ay nag-claim na ang kasal na ito ay ang kasal ng siglo. Ang kasal sa pagitan ng dalawang malalaking pamilya ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Kabanata 522 ay pinilit mo. Sa mga sumunod na araw, si Han Wei ay gumawa ng parami.
Ang hitsura na ito ay hindi lamang nagsasangkot ng martial arts, ngunit madalas ding lumitaw sa mundo ng negosyo. Sa maikling panahon, halos naging bituin na ng nakababatang henerasyon si Han Wei. Mr. Han, malapit na ang kasal mo ni Miss Yan, at sinabi ni Chin Yu na darating siya para agawin ang kasal. Siguro kung mag-aalala ka. Tanong ng host. Sinabi ni Han Wei, na nakasuot ng marangyang suit, na may mahinang ngiti, syempre hindi. Okay naman kami ni Miss Yan. Walang sino man ang makatitig sa atin. Gaya ng lumang kasabihan, personal kung matatalo si Chin Yu sa kasal. Pretuhin mo ito bilang isang regalo sa aking asawa. Sa pagtingin sa mga video ng panayam na ito, hindi napigilan ni Chin Yu ang kanyang galit. Lalo na nang paulit-ulit niyang tinatawag si Chin Yu na kanyang asawa, nagustuhan ni Chin Yu na mapunit ang kanyang bibig. Hindi lamang iyon, ang mga aksyon ni Han Wei ay naging mas mataas na profile. Sunod-sunod niyang hinamon ang ilang veteranong half-step martial marquises, at halos lahat sila ay nanalo sa isang mabagsik na paraan. Matapos manalo ng 8 half-step martial marquises na magkakasunod, ibinoling ni Han Wei ang kanyang tingin sa isang martial marquis. Ito ay isang matandang martial marquis na nagngangalang Zhang Wok, na umabot na sa edad na higit sa 100 taong gulang. Sinasabing nakapasok na si Zhang Wok sa martial marquis realm ilang dekada na ang nakalipas. Pagkatapos ng maraming taon, walang nakakaalam kung anong antas siya. Ang labanang ito ay ginanap sa Jingdu Martial Arts Association, ngunit hindi ito inihayag sa publiko. Ang tanging nalalaman ay si Zhang Wok ay dinala sa isang stretcher sa hapon, habang si Han Wei ay hindi nasaktan. Kumalat na ang balitang ito, na agad na nagdulot ng pagkagulat sa hindi mabilang na mga tao. Talaga bang natalo ni Han Wei ang isang tunay na Marquis Wu? Hindi lang iyon, sa tindig niya, parang medyo madali siyang nanalo. Maaaring, na si Han Wei ay nakapasok din sa kaharian ng Marquis Wu. Mr. Chin. Hinawakan ni Yao Qing ang kanyang telepono at tumakbo sa harap ni Chin Yu. Sinasabi na natalo ni Han Wei ang isang matandang Marquis Wu, sabi ni Yao Qing sa malalim na boses. Tinulyapan ni Chin Yu ang kanyang telepono, at hindi maiwasang magpakita ng bakas ng solemnidad sa kanyang mukha. Alam na alam niya ang agwat sa pagitan ng isang kalahating hakbang na Marquis at isang Marquis. Kahit siya ay walang pagkakataong manalo. Pwede ba? Talagang nakapasok na si Han Wei sa Marquis realm. Huminga ng malalim si Chin Yu. Bagamat hindi ganoon kadali ang paghakbang sa Marquis realm mula sa isang kalahating hakbang na Marquis realm, si Han Wei ay mayroon pa ring pinakamahusay na mapagkukunan sa mundo. Walang nakakaalam kung papasok si Han Wei sa Marquis realm in one go. Mr. Chin, paano kung huwag kang pumunta, sabi ni Yao Qing sa gilid. Kung talagang pumasok si Han Wei sa martial marquis realm, kung gayon, hindi ka ba mamamatay? Sumulyap si Chin Yu kay Yao Qing at malamig na sinabi, kahit na den ng dragon o yungib ng tigre, pupunta ako. Walang makakahawak kay Yan Ruozo. Lahat ng ginawa ni Chin Yu ay para kay Yan Ruozo. Paano siya sumuko ngayon? Marquis Wu. Paano kung isa kang Marquis Wu? Kung maaari kang maging isang Marquis Wu, ako, si Chin Yu, ay magkakaroon din ng pagkakataon. Huminga ng malalim si Chin Yu. Bagamat sinabi niya ito, medyo hindi sigurado si Chin Yu. Dahil masyadong maikli ang oras. Uwi, Jingdu, Yan Family Manor. Nang makitang papalapit na ng papalapit ang oras na iyon, lalong nag-alala si Yan Ruozo. Sa panahong ito, halos hindi na siya makipag-ugnayan, at wala siyang alam tungkol sa labas ng mundo. Hindi niya alam kung gaano kalayo ang narating ni Chin Yu, at hindi rin niya alam kung anong klaseng lakas mayroon ngayon si Han Wei. Miss, don't worry too much. Bahagyang napabuntong hininga ang yaya sa tabi niya. Tumingin si Yan Ruozo sa yaya sa tabi niya at bamulong, Tita He, narinig mo ba ang tungkol kay Chin Yu kamakailan? Napangiti ng mapait ang yaya na tinawag na tita at sinabing, nakuha rin ang mga phone natin. Paanong may balita mula kay Young Master Chin? Nang marinig ito, lalo pang lumakas ang pag-aalala sa puso ni Yan Ruozo. Napakalinaw niya sa kanyang puso kung anong uri ng kapangyarihan ang kinakaharap ni Chin Yu. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto.
Pagkatapos, nakita niya si Yan Yongxiu na dahan-daang pumasok. Nang makita si Yan Yongxiu, nagmamadaling tumayo si Yan Ruozo at sinabing, "Tatay." Nagdilim ang mukha ni Yan Yongxiu habang naglalakad siya sa harap ni Yan Ruozo. "Ruozo, ilang araw na lang ang kasal mo ni Hanwei. Are you ready?" Malamig na tanong ni Yan Yongxiu. Kinagat ni Yan Ruozo ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang mga ngipin. Tumangala siya kay Yan Yongxiu at sinabing, "Hindi ako magpapakasal kay Hanwei." Isang bakas ng galit ang sumilay sa mukha ni Yan Yongxiu. Malakas niyang sinabi, "Nakarating na sa ganito. Iniisip mo pa ba ang Qinyu na iyon? Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo nitong si Qinyu sa labas? Ano ang dapat ipag-aatubili sa ganitong uri ng tao?" Nagdulot ng gulo. Tila medyo kakaiba si Yan Ruozo. Anong uri ng problema ang maaaring idulot ni Qinyu? Malamig na sinabi ni Yan Yongxiu, "Mukhang hindi mo lubos na kilala ang iyong shota. Okay, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo kung ano ang ginawa ni Qinyu sa labas." Pinatay niya ang 12 ng mga tao mula sa Sagradong Paaralan ng Confucian, pinilit ang Sagradong Paaralan ng Confucian na ibaba ang ulo nito, at sinampal ang mukha ng aming pamilyang yan. Hindi lang iyon, kahit ang mga tao mula sa Jingdu Martial Arts Association ay binyantaan niya. Sa puntong ito, nagngangalit si Yan Yongxiu at sinabing, "Iyan ang Jingdu Martial Arts Association. Ano ang gusto niyang gawin ni Qinyu? Sinusubukan ba niyang magrebelde? Kahit na pumasok si Qinyu sa pamilya yan, magdadala siya ng kapahamakan sa pamilya yan." Nang marinig ito, isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa magandang mukha ni Yan Ruozo. "Qinyu? Talagang pinilit ang paaralan ng Saint Confucian na ibaba ang kanilang mga ulo. Kailangang malaman ng isa na ang sagradong paaralan ng Confucian ay mayroong martial marquee na nangangasiwa dito. At sa impresyon ni Yan Ruozo, hindi ba isang ordinaryong tao si Qinyu? Sa maikling panahon na ito, kahit na mabilis ang kanyang pag-unlad, siya ay higit sa isang martial grandmaster, tama ba?" Itinaas ni Yan Ruozo ang kanyang ulo at tumingin kay Yan Yongxiu. Medyo sinadya niyang sinabi, "Dad, huwag kang magbiro. Si Qinyu ay isa lamang martial grandmaster. Paano niya napagbabantaan ang Sagradong Paaralan ng Confucian, at paano niya napagbabantaan ang Jingdu Martial Arts Association?" Pinaikit ni Yan Yongxiu ang kanyang mga mata at nginisyan, "Ruozo, sinusubukan mo ba akong linlangin? Okay, maaari ko ring sabihin sa iyo na si Qinyu ay may talento. Nakapasok na siya sa half-step martial marquee realm." Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Yan Ruozo. "Dad, naalala mo ba yung sinabi mo noon? Sinabi mo iyan basta Qinyu Ken. Tama na." Bago matapos ni Yan Ruozo ang kanyang mga salita, siya ay walang pakundangan na pinutol ni Yan Yongxiu. He snorted coldly and said, "So what if may talent siya? Wala siyang kahit katiting na respeto sa puso niya. Kung tatanggapin siya ng pamilya natin yan, natatakot ako na baka magkaaway tayo ng buong mundo. Kaya dapat mong talikuran ang ideyang ito." Agad na nanlamig ang mukha ni Yan Ruozo. Tinitigan niya si Yan Yongxiu at sinabing, "Hindi mo ba pinilit si Qinyu na gawin ito? Noon, sinabi mo na hindi siya kwalipikado at siya ay isang langgam sa ilalim. Ngayon sasabihin mo na siya ay isang kalamidad. Kung hindi dahil sa pamimilit mo, magiging ganito ba siya? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong harapin ni Qinyu ang pang-aapi mo ng nakangiti. Kontento ka na ba niyan?" Kabanata 523, ang sigaw ni Hanwei. Ang mga salita ni Yan Ruozo ay agad na ikinagalit ni Yan Yongxiu. Itinaas niya ang kanyang kamay at malapit nang mapunta sa mukha ni Yan Ruozo. Ngunit sa huli, ang kanyang kamay ay nagyelo lamang sa hangin. "Kung nandito pa si Lolo, hindi niya hahayaang gawin ninyo ito," malamig na sabi ni Yan Ruozo. Sa pagbanggit kay Yan Yunheng, si Yan Yongxiu ay tila nakahanap ng isa pang dahilan. Malamig siyang ngumuso at sinabing, "May mukha ka pa bang banggitin ang iyong lolo? Kung gayon si Qinyu ang pumatay sa iyong lolo. Ganon ba?" Napangisi ang sulok ng bibig ni Yan Ruozo. "Pare, sa tingin ko mas alam mo kaysa sa akin kung patay na ang aking lolo o hindi."
Nagbago ang mukha ni Yan Yongshio at nagalit siya, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Namatay na ang lolo mo. Ganun ba? Lalong tumindi ang pagngisi sa mukha ni Yan Ruozo. Itigil ang paggawa ng mga dahilan para sa iyong sariling kaduwagan. Takot ka lang sa tito ko. Kahit may pagdududa ka sa puso mo, hindi ka pa rin naglalakas loob na sabihin ito ng malakas, di ba? Matapos marinig ang mga salita ni Yan Ruozo, ang ekspresyon ni Yan Yongshio ay naging sobrang pangit. Ikaw, nagbubuga ka ng kalokohan. Napalingon si Yan Yongshio sa gilid. Tama, ito ang mayabang na mukha ninyong lahat. Sa isang banda, yumuyuko ka sa mas malakas, at sa kabilang banda, minamaliit mo ang mahihina sa ibaba. Hindi ko alam kung gaano karaming good points si Chinyo, pero at least hindi siya magiging kasing hina mo. Galit na galit si Yan Yongshio kaya namumula ang kanyang mukha, ngunit wala siyang masabi. Noon pa man ay naniniwala na siya na hindi papatay ang kanyang ama, ngunit ngayong hamuupan na ang alikabok, hindi na siya naglakas loob na mag-isip tungkol dito. Pinilit pa niyang paniwalaan ang mga salita ni Yan Sihay. Sa madaling salita, wala nang pagkakataon sa pagitan mo at ni Chinyu, malamig na sabi ni Yan Yongshio. Ang ika-9 ng Setyembre ay ang araw ng iyong kasal, at ang araw din ng pagkamatay ni Chinyu. Pagkasabi nito, tumalikod si Yan Yongshio at umalis. Isang bakas ng sakit ang bumungad sa fair at magiliw na mukha ni Yan Ruozo. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Uwi. Sa araw na ito, nakaupo si Chinyu sa patio, sinusubukan ang lahat ng kanyang makakaya upang mahanap ang direksyon upang makapasok sa Markiwo. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Chinyu. Kinuha niya ang telepono at nakita niyang hindi pamilyar na numero iyon mula kay Jingdo. Han Wei. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Chinyu na maaaring si Han Wei lang iyon. Kaya, kinuha niya ang telepono at ninisyan, Han Wei, naisip mo na ba kung paano humingi ng awa sa harap ko? Gayunpaman, isang pamilyar at kaaya-ayang boses ang nagmula sa kabilang dulo. Ang boses na ito ay walang iba kundi si Yan Ruozo. Chinyu? Okay ka lang. Nang marinig ang boses ni Yan Ruozo, ang puso ni Chinyu ay agad na nagsimulang tumibok ng marahas. Dali-dali siyang bumangon at nag-aalalang sinabi, ayos lang ako. Ruozo, nasaan ka ngayon? Nagduse ka ba? Ikaw? Chinyu? Wala akong masyadong oras. Makinig ka sa akin, pinutol ni Yan Ruozo si Chinyu. Sinabi niya sa telepono, Chinyu, sa ika-9 ng Setyembre, hindi ka dapat pumunta sa Jingdo. Lumaki ako sa isang aristokratikong pamilya at alam ko ang kanilang mga pamamaraan. Manalo ka man o matalo, hindi ka nila hahayaang umalis sa Jingdo. Ayokong makita kang mamatay. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin. Kinuha niya ang telepono at sinabing, Ruozo, talagang ilalabas kita sa Jingdo sa araw na iyon. Hintayin mo ako. May gustong sabihin si Yan Ruozo, ngunit isang magaspang na boses ang nagmula sa kabilang dulo. Sino ang nagsabing tumawag ka? Ang boses ni Yan Sihay ay nanggaling sa telepono. Bago pa makapagsalita si Yan Ruozo, inagaw ang telepono. Pagkatapos, narinig ni Chinyu ang isang bang. Parang ang tunog ng phone na binasag. Ruozo. Agad na nabalisa si Chinyu. Nagmamadali siyang tumawag pabalik, ngunit ang tunog ng pag-off ng telepono ay nanggaling sa kabilang dulo. Yan Sihay? F***CQ. Hindi mapigilan ni Chinyu na magmura. Halatang hindi maganda si Yan Ruozo. At lahat ng ito ay dahil kay Yan Sihay. Yan Sihay, tiyak na papatayin kita, ako mismo ang papatay sa iyo. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin, na puno ng galit ang kanyang dibdib. Wala siyang ibang gusto kundi ang agad na sumugod sa Jingdo at personal na patayin si Yan Sihay. Sa sandaling ito, muling nagring ang telepono ni Chinyu. Ang tumatawag sa pagkakataong ito ay si Han Wei. Matapos makonekta ang tawag, narinig niyang mahinang sinabi ni Han Wei sa telepono, Chinyu, narinig mo na ba ang tungkol sa kasal namin ni Ruozo? F***CQ. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at pinagalitan. Si Han Wei sa kabilang dulo ay hindi rin nagalit. Tumawa siya ng malakas at sinabing, ano, kinakabahan ka ba ngayon? Haha, totoo naman.
Ang pagharap sa isang bagay na hindi mo kayang baguhin, maliban sa pagiging balisa, ano pa ang magagawa mo? Sinabi ni Chinyu na may malamig na mukha, Han Wei, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ka talaga gusto ni Yan Rozo. Isa pa, sa ika-9 ng Setyembre, tiyak na papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Hahaha. Biglang tumawa ng malakas si Han Wei sa labis na paraan. Tama ka. Hindi niya ako gusto. So what? Sabi ni Han Wei na may masamang tono. Chinyu? Sinabi ko rin sa iyo na pagkatapos nating ikasal, papaluhod ako sa kanya sa harap ko araw-araw para pagsilbihan ako. Hindi ka ba niya gusto? Tapos babangiin ko ang mga paa mo sa harap niya. Ikukulong kita sa hola. Ipakikita ko sa iyo kung paano ko tinuturuan ng leksyon si Yan Rozo araw-araw. Nang marinig ang mga salita ni Han Wei, hindi napigilan ni Chinyu ang pagkayam ng kanyang mga kamao. Oh, narinig ko na nakapasok ka na sa half-step martial martial realm, tama ba? At sinaktan mo pa si Zia Hang. Iniba ni Han Wei ang usapan at walang pakialam na sinabi. Para sa isang langgam, hindi naman masama ang iyong mga nagawa, ngunit sa kasamaang palad, langgam ka pa rin sa harapan ko. Kaya kung matapakan ka hanggang mamatay sa isang pag-angat lang ng paa ko. Tungkol sa iyong maliliit na tagumpay, hindi ito nararapat na banggitin sa aking mga mata. Umungol si Chinyu, Han Wei. Kung hindi kita papatayin, ako, si Chinyu, ay hindi kailanman magiging tao. Gumisi si Han Wei. Okay, sana makapunta ka sa kasal namin ni Yan Rozo sa ika-9 ng Setyembre. Sadyang binigyang diin ni Han Wei ang salitang, kasal. Pagkasabi nito, direktang ibinaba ni Han Wei ang telepono. Hinawakan ni Chinyu ang telepono at mabangis na bumagsak sa lupa. Kailangan niyang aminin na si Chinyu ay talagang nababalisa. Napaupo siya sa lupa, para siyang sinaktan ng Diyos. Ang mga salita ni Han Wei ay parang isang tinak na tumusok sa puso ni Chinyu. Lalo na nang pinag-uusapan niya si Yan Rozo, ang puso ni Chinyu ay parang tinusok ng libu-libong palaso. Hinding-hindi ako papayag na mangyari ang ganoong bagay. Ang ekspresyon ni Chinyu ay sobrang komplikado. May galit, sakit, at higit sa lahat, kawalan ng pasensya. Nakaupo sa lupa ang kapwa dawis. Anong uri ng banal na pamamaraan ang ginagawa niya? Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang pumasok sa kanyang tainga. Tumangala si Chinyu at nakita ang isang mukhang bastos na lalaki na may bigot sa manibela na nakaupo sa dingding. Handlebar mustache. Nagmamadaling tumayo si Chinyu at humakbang pasulong, mabilis na nakarating sa harap ng bigot sa manibela. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang damit ng bigot sa manibela. Malamig niyang sabi, umalis ka nang walang paalam last time. How dare you find me today? Diba nangako akong dadalhin ka sa 3 malaking libingan? Pulong ng bigot sa manibela. Kabanata 524. Hindi siya dapat payagang umalis sa Jingdo. Malamig na tiningnan ni Chinyu ang bigot sa manibela at sinabing, akala ko nakalimutan mo na. Ang bigot sa manibela ay tumalon pababa mula sa dingding at nakangiting sinabi, paano ito posible? Ang kagalang-galang na sarili na ito ay palaging tumutupad sa kanyang salita. Tumingin si Chinyu sa bigot sa manibela at sinabi, kung gayon, huwag mag-aksaya ng oras. Pilasan mo at umalis ka na. TSK. Kapwa dawis, kasalanan mo ito. Pumunta ako dito at hindi man lang nakainom ng tubig. You should at least give me a meal, right? Nakangiting sabi ng bigot sa manibela. Bagamat nababalisa si Chinyu, wala siyang magawa sa bigot ng manibela. Walang magawa, naibalik na lang niya ang bigot sa manibela sa sala. Yao Ching? Pumunta ka at umorder ng pagkain, sabi ni Chinyu kay Yao Ching. Ang bigot sa manibela ay ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang maging magalang. Huwag sobra-sobra. Isang bangkwat ng manchohan lang ang gagawin. Pinandilatan ni Yao Ching ang bigot sa manibela at bamulong, old thing, hindi ka talaga magalang. Pumadjejek ang bigot sa manibela at sinabing, syempre. Hindi nito maiwasang maguluhan ang mga tao. Ano ang pagmamalaki sa mukha ng bigot sa manibela? Pumunta si Yao Ching sa restaurant at nag-order ng pagkain.
Ang bigot sa manibela ay tila hindi kumakain ng ilang araw habang kinakain niya ang kanyang pagkain. Kumunat ang noo ni Peaches na nasa tabi niya. Hinailan niya si Chinyu at bumulong, Mr. Chin, sino ang taong ito? Bakit parang nakakainis siya? Ikinalat ni Chinyu ang kanyang mga kamay at hindi alam kung paano ipapaliwanag. Maaari mo siyang tawaging lalaking may bigot sa manibela, medyo walang magawang sabi ni Chinyu. Masyadong magaspang ang paraan ng pagkain ng lalaking may bigot sa manibela, kaya hindi nang ahas na lumapit sina Yao Ching at Peaches sa mesa. Tumagal ng halos 1 oras ang pagkain bago tinapot ng bigot ang kanyang tiyan bilang kasiyahan. Let's go! Tumayo ang lalaking bigot at sinabi. Teka! Sa sandaling ito, pinigilan ni Chinyu ang lalaking bigot. May itatanong ako sa iyo. Tumingin si Chinyu sa lalaking bigot. Pagkatapos, dinala niya sa kwarto ang lalaking bigot. Ang taong nakahiga sa kama ay si Fang Yu. Itinuro ni Chinyu si Fang Yu at sinabing, halos 1 buwan na siyang walang malay. Alam mo ba kung anong nangyari? Ang bigot sa manibela ay inilibot ang kanyang mga mata at sinabing, ikaw ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. Paano ko malalaman ang isang bagay na wala kang magagawa? Sumimangot si Chinyu at ipinaliwanag ang buong proseso sa bigot ng manibela. Matapos marinig ito ng bigot sa manibela ay bahagyang napangiwi din siya. Ginamit siya para ipatawag ang Dragon Spirit. Ang bigot sa manibela ay hinawakan ang kanyang baba at bumulong. Tumango si Chinyu at sinabing, oo. Mula noon, siya ay walang malay at ang kanyang panloob na chi ay napakahina. Natahimik sandali ang bigot sa manibela at sinabing, may nabasa nga akong katulad sa isang sinaunang aklat, ngunit napakatagal na at nakalimutan ko na iyon. Pagkatapos, sinabi ng bigot sa manibela, paano ito? Bigyan mo ako ng ilang oras at hayaan mo akong maalala. Okay. Tumango si Chinyu. Gayunpaman, si Fang Yu ay matagal nang natutulog, kaya hindi ito masama sa mga susunod na araw. Pagkatapos, nagpaalam si Chinyu kay Yao Ching at sa iba pa at sinundan ang bigot sa manibela patungo sa 3 malalaking libingan. Uwi, Jingdo Martial Arts Association. Sa silid ng pagpupulong, nagtatago pa rin sa dilim ang ilang mga nakatataas. Tama si Zia Hang. Ang Chinyu na ito ay malamang na may kinalaman sa taong iyon. Maaaring ang hula mula sa higit sa 10 taon na ang nakalipas ay talagang malapit ng magkatotoo. Sa pagbanggit ng hula, ilang mas mataas na tao ang muling natahimik. Upang maiwasan ang mga aksidente, anuman ang mangyari, hindi natin maaaring hayaan si Chinyu na umalis sa Jingdo. Isang boses ng babae ang narinig. Sa 9 ng Setyembre, pakilusin ang 3 martial marquises at patayin si Chinyu. Hanggat siya ay maglakas loob na magpakita, kahit na anong halaga ang dapat niyang bayaran, dapat natin siyang patayin. 3 martial marquises. Ang Jingdo Martial Arts Association ay hindi nagpadala ng anumang martial marquises sa loob ng higit sa 10 taon. At ngayon, direktang pinakilos nila ang 3 martial marquises. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano nila sila pinahahalagahan. Kung tungkol sa tao at paghula na kanilang binanggit, walang nakakaalam kung ano iyon. Ito ay tila sekreto ng Jingdo Martial Arts Association. Uwi, sinundan ni Chinyu ang bigot sa manibela hanggang sa unang malaking libingan. Ang unang malaking libingan ay nasa isang bumababang nayon sa gitnang kapatagan. Ang nayong ito ay tiwangwang at walang nakatira. Sa loob ng radius ng ilang milya, ito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbaba. Hindi na raw mabilang na mga Feng Shui Master ang dumating para isagawa ang ritual, ngunit sa huli, nauwi sila sa Sori. Ang lakas ng yin energy. Pagdating niya sa nayon, hindi maiwasan ni Chinyu na bahagyang magulat. Ang gayong malakas na enerhiya ng yin ay halos hindi mas mahina kaysa sa yin tomb sa ilalim ng ugat ng dragon. Nagmamadaling tiningnan ni Chinyu ang bigot sa manibela at nagtanong, nasaan ang libingan? Sumulyap ang bigot sa manibela kay Chinyu. Siya ay tumuntong sa lupa at sinabi, ang buong nayon ay isang malaking libingan. Hindi mapigilan ni Chinyu na matigilan. Napakalaking nicho. Ano ang inilibing doon?
Ang bigot sa manibela ay tila nakita ang mga pagdududa ni Chinyu at sinabi, ayon sa aking haka-haka, ang lugar na ito ay dating isang sakripisyo ng tao at isang hukay na libingan. Sumimangot si Chinyu at nahirapang tanggapin. Ayon sa taong bigot, maraming tao ang inilibing ng buhay dito. Marahil ito ay dahil dito na ang yin chi dito ay partikular na laganap. Sige, bilasan natin. Kailangan pa nating pumunta sa susunod na malaking libingan, ungol ng bigot. Okay. Hindi na nagsalita si Chinyu. Naka-crossleg siya sa lupa at nagsimulang sumipsip ng yin chi mula sa langit at lupa. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Naka-crossleg si Chinyu sa lupa. Ang nakapalibot na yin chi ay parang batis na umaagos na parang dagat, unti-unting nawawala. Sa loob lamang ng ilang maikling araw, nagsimulang mawala ang yin chi dito. Ang bilis kasing maging ang bigot ay medyo nagulat. Sa oras na ito ay ika-21 ng Agosto, 19 na araw na lang ang natitira hanggang ika-9 ng Setyembre. Napagpasyahan na ng pamilya Yan at ng pamilyang Han ang lokasyon ng kasal. Ang lokasyong ito ay nasa isang malaking manor sa labas ng Jingdo. Ang pangunahing manor ay matatagpuan sa isang malaking bundok, malayo sa mundo ng mga tao. Ito ay isang magandang lugar upang pumatay ng mga tao. Ngayon, maraming mga hindi imbitadong bisita ang dumating. Ang kanilang mga katawan ay mukhang mahina, ngunit ang kanilang panloob na chi ay napakalakas. Ang mga taong ito ang tunay na nangungunang eksperto ng martial martial realm. Kung maaalis siya ng anak ng pamilyang Han, iyon ang pinakamahusay, malamig na sabi ng isa sa kanila. Kung hindi niya magawa, kailangan nating kumilos kaagad at mabilis na sugpuin siya. Kabanata 525, 3 Yin Tombs. Ang Jingdo Martial Arts Association ay malinaw na seryoso. Sapat na ang 3 martial marquises para lipulin ang anumang sekta sa mundo. Kahit na ang tinatawag na numero 1 sekta sa Hilaga, ang sagradong paaralan ng Confucian, ay mayroon lamang isang martial marquis na nangangasiwa dito. Sa sandaling ito, hindi alam ni Chinyu na ang Jingdo Martial Arts Association ay lihim na nakatingin sa kanya. Ngunit napakalinaw niya sa kanyang puso na kung hindi siya makatuntong sa kaharian ng martial marquis, maaaring hindi na siya makabalik mula sa paglalakbay na ito. Kumugol si Chinyu ng buong 4 na araw upang tuluyang masipsip ang yin chi mula sa unang libingan. Umupo siya mula sa lupa at pagkatapos ay bahagyang pinagpag ang kanyang mga braso, iniluwa ang isang subo ng maputik na panloob na chi. Ayon sa pag-unlad na ito, sapat na ang 3 ganoong libingan upang suportahan ako sa paghakbang sa martial marquis realm, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ang ranggo ng Marquis Wo ay isang watershed. Kapag ang isa ay tumuntong sa ranggo ng Marquis Wo, sila ay mangganganak ng isang ginintoang core, at ang kanilang lakas ay makakaranas din ng isang hindi pa nagagawang pag-akyat. Sa mundo ngayon, ang ranggo ng Marquis Wo ay halos mag-amok sa mundo. Kahit na ang pinakamataas na antas ng kabisera ng mga pamilya tulad ng pamilyang Yan at ang pamilyang Han ay hindi maaaring puwersahang utusan ng isang Marquis Wo na magtrabaho para sa kanila. Kung matagumpay kong makapasok sa ranggo ng Marquis Wo, sa pagkakataong ito kapag pumunta ako sa Jingdo, dapat ko silang turuan ng leksyon. Malamig na sabi ni Chinyu. Hanggat matagumpay siyang makatuntong sa martial marquis realm, hindi lamang maaagaw ni Chinyu si Yan Ruozo, magagawa rin niyang kunin siya at ipakita ang kanyang lakas. Ang matagumpay na pag-alis kay Yan Ruozo ay ang unang hakbang lamang. Nangako si Chinyu kay Yan Ruozo na tiyak na hahayaan niyang tumayo siya sa pinakamataas na tuktok ng Jingdo. Alinman ay babawiin niya ang pamilya Yan, o magtatatag siya ng mas malaking aristokratikong pamilya. Isang tunay na top tier na sekta na mas mataas sa pamilya Yan. Let's go! Lumakad si Chinyu sa gilid ng bigot sa manibela. Sumang-ayon ang bigot sa manibela at agad na dinala si Chinyu sa pangalawang malaking libingan. Ang pangalawang malaking libingan ay matatagpuan sa isang tiyak na hangganan sa Hilaga. Katulad ng nakaraang malaking libingan, ang lugar na ito ay halos desyerto. Malamig ang kapaligiran at hindi matitirahan. Sa isang sulyap, ito ay nagyelo ng libu-libong milya. Ang malamig na hangin ay parang isang matalim na talam, pinuputol ang buhay sa sakit.
Itinuro ng bigot ang isang malaking bato ng yelo sa kanyang harapan at sinabing, ito ang lugar. Walang sinabi si Chinyu. Umupo siya na naka-cross-leg at sinimulang higop ang pangalawang nicho ni Yin. Si Chinyu ay gumugol ng 6 na buong araw sa pangalawang nicho ni Yin. Nang matapos niya ang pagsipsip sa pangalawang nicho ni Yin, ika-27 na ng Agosto na. 13 araw na lang ang natitira hanggang ika-9 ng Setyembre. Ang matinding pakiramdam ng pagkaapurahan ay medyo nababalisa si Chinyu. Dalhin mo ako kaagad sa ikatlong yintum, medyo nag-aalalang sabi ni Chinyu. Hindi gaanong nagsalita ang bigot. Dinala niya si Chinyu at mabilis na lumingon sa ikatlong libingan ni Yin. Sa sandaling ito, ang katawan ni Chinyu ay napuno na ng malaking halaga ng yin chi, at ang yin chi na ito ay magiging pundasyon para sa Chinyu na subukang makapasok sa martial marquee realm. Ayon sa mga kalkulasyon ni Chinyu, pagkatapos lunukan ng ikatlong yintum, masusubok niyang pumasok sa closed-door cultivation para makapasok sa martial marquee realm. Ito rin ang pinakamabilis na paraan. Dumating silang dalawa sa ikatlong libingan ni Yin. Gayunpaman, ang eksena rito ay nagpasimangot sa kanilang dalawa. Nakita nila na ang ikatlong libingan ng Yin ay nagtayo ng isang mataas na pader, at may mga matataas na gusali na tumataas mula sa lupa. Pagtingin nila sa itaas, nakita nila ang dalawang malalaking salita na nakasulat sa gusali, Yihan. Ito ay, may nagtayo ng kumpanya dito. Pagtingin sa mataas na gusali, hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Hindi lang iyon, mayroon ding ilang mamahaling sasakyan na nakaparada sa ilalim ng gusali. Kakaiba, bakit may magtatayo ng kumpanya sa ganoong lugar? Hinawakan ng bigot ang kanyang baba at bangulong. Naramdaman din ni Chinyu na kakaiba ito. Ang ganitong uri ng lugar ay hindi nakakaakit ng mga tao. Kung mabubuhay ng matagal ang mga ordinaryong tao, baka magkasakit pa sila at mamatay. Sino ang pipiliing magtayo ng kumpanya sa ganitong uri ng lugar? Mahahanap mo pa ba ang ika-4 na yintum? Tumingin si Chinyu sa bigot sa manibela at nagtanong. Ang bigot sa manibela ay inilibot ang kanyang mga mata at sinabing, sa tingin mo ba ang yintum na ito ay isang repolyo sa kalye? Sa pagtingin sa gusaling ito, hindi maiwasan ni Chinyu na sumimangot. Matapos mag-isip sandali, sa wakas ay pumasok siya. Matapos makapasok sa kumpanya, nalaman ni Chinyu na ang mga tao sa gusaling ito ay kasing manipis ng mga patpat. Ito ang resulta ng paglunok ng yin chi. Tumingin si Chinyu sa paligid at sinabi sa mahinang boses. Ang mga taong nagtanim ng yin chi ay karaniwang kasing manipis ng mga stick at hindi sa anyo ng tao. Ang dahilan kung bakit hindi nahulog si Chinyu sa sitwasyong ito ay dahil kaya niyang sumipsip ng yin chi ng sabay-sabay, upang mapanatili ni yin at yang ang balanse. Pagkatapos, inilabas ni Chinyu ang kanyang espiritual na pakiramdam at binalot ang buong gusali. Tinagtagal, nalaman ni Chinyu na mayroong 8 martial grandmaster at isang half-step martial marquis sa gusaling ito. Mukhang hindi ito kumpanya, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Tumango ang may bigot at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na isang sekta. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang modernong lipunan, at maraming mga sekta ang humarap sa mundo sa anyo ng mga matataas na gusali. Maging ang paaralan ng Saint Confucian ay ganoon din. Sinasabi na ang mga naglilinang ng yin chi ay halos makasalanan at tuso, malamig na sabi ni Chinyu. Tinulyapan ng may bigot si Chinyu at Nishan, makasalanan at tusong tao. Hindi ba ikaw mismo ang naglilinang ng yin chi? Sumimangot si Chinyu at sinabing, iba ako. Anong pinagkaiba mo? It's just that you stand on different sides, sabi ng bigot. Sinabi mo na sila ay masasama at tuso. Ang pantas na paaralang Confucian ay kilala bilang isang matuwid na sekta. Mabubuting ibon ba sila? Biglang natahimik si Chinyu. For a moment, wala siyang masabi. Let's go. Ang katarantiduhan ay may katuturan. Walang ibang sinabi si Chinyu. Kasunod ng divine sense na ito, naglakad si Chinyu patungo sa bubong. Sa daan, malinaw na naramdaman ni Chinyu na ang enerhiya ng yin ay nagiging mas siksik. Nang dumating siya sa isang partikular na opisina sa itaas na palapag, ang enerhiya ng yin dito ay umabot na sa pinakamataas.
Itinulak ni Chinyu ang pinto, nalaman lamang na ang pinto ay mahigpit na nakakandado, at may ipinagbabawal na kapangyarihan na nakalagay dito. Gayunpaman, ang diskarteng ito ay hindi kahit na nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ni Chinyu. Ginamit lang niya ang kanyang espiritual na enerhiya upang basagin ang ipinagbabawal na kapangyarihan ng may malupit na puwersa. Dahan-daang bumukas ang pinto. Pagpasok niya, nakita niya ang 5 tao na nakaupo sa loob ng opisina. Ang isa ay isang half-step martial marquis, at ang iba pang 4 ay nasa tuktok ng martial grandmaster realm. Lahat sila ay kasing payat ng patpat. Magulo ang buhok nila at madumi ang mukha. Ang kanilang mga mata ay malalim na lumubog, at sila ay mukhang medyo natatakot. Sa sandaling ito, nakapalibot sila sa isang itim na parisukat na bagay. Ang lahat ng enerhiya ng yin ay nagmula sa itim na parisukat na bagay na ito. Sino ka? Pagkatapos makita si Chinyu, unang tumayo ang half-step martial marquis. Ipinaliwanag ni Chinyu, lahat, huwag magkamali. Nandito lang ako para pag-usapan ang lahat. HMPH. Dito na tayo nagtago, ayaw mo pa rin sumuko diba? Fine. Gusto kong makita kung gaano ka kaya. Malakas na sumigaw ang half-step martial marquis, at saka iniabot ang kanyang kamay kay Chinyu. Walang choice si Chinyu kundi umiwas at magpaliwanag ng sabay. Ngunit sa kasamaang palad, ang kalahating hakbang na martial marquis na ito ay hindi nakinig sa kahit ano, at ang kanyang mga galaw ay naging mabangis. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Kung magpapatuloy ito, sino ang nakakaalam kung gaano karaming oras ang masasayang? Kaya, binalot ni Chinyu ang kanyang palad ng espiritual na kapangyarihan at pinalo. Boom! Ang half-step martial marquis na ito ay agad na napaatras ng isa-isa, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Ang kalahating hakbang na martial marquis ay pinunasan ng dugo sa gilid ng kanyang bibig at tumayo mula sa lupa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, tulad ng inaasahan ng isang tao mula sa Jingdo Martial Arts Association. Ang iyong lakas ay talagang pambihira. Nang marinig ito, agad na natigilan si Chinyu. Jingdo Martial Arts Association. Hindi ako miyembro ng Jingdo Martial Arts Association, awkward na sabi ni Chinyu. Hindi ka miyembro ng Jingdo Martial Arts Association, pero ikaw din ang allipiers nila. Sigaw ng half-step martial marquis. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Natahimik siya saglit, pagkatapos ay nagsabi, isang allipiers ng Jingdo Martial Arts Association. Sinubukan ng Jingdo Martial Arts Association ang kanilang makakaya na patayin ako, kaya paano ako magiging allipiers nila? Bago makapagsalita ang kalahating hakbang na si Marquis, isa pang alon ng mabangis na panloob na chi ang nagmula sa pintuan. Pagkatapos, 4 o 5 tao ang pumasok mula sa labas ng pinto. Ang mga taong ito ay nakasuot ng puting damit. Sa mga puting damit, naroon ang simbolo ng Jingdo Martial Arts Association. Hindi lang iyon, nasa kanilang mga kamay ang isang martial marquis weapon. Magaling ka magtago. Nagtago ka talaga sa ganoong lugar. Pagkapasok ng mga taong ito sa pinto, minisyon nila. Pakiusap lang sa inyo mga idol. Sana huwag kayo mag-skip ng ads para may ads revenue tayo. Ito lang kasi ang nagbibigay sa atin ng income mga idol. Maraming salamat sa suporta. Please paki-like and share na rin po. Thank you. Kabanata 526, Masamang Sekta. Nang makita ang mga taong ito, ang half-step martial marquis ay agad na nabalisa. Sinasabi mo pa ring hindi ka allipiers ng Jingdo Martial Arts Association. Galit siyang umungal. Pagkatapos, lumingon siya sa ibang tao at malamig na sinabi, umalis na kayo agad. Iwan mo sa akin ang lugar na ito. Elder Lu? Kung gayon ano ang tungkol sa iyo? Ang mga ekspresyon ng mga martial grandmaster ay medyo hindi magandang tingnan. Malamig na sinabi ng half-step martial marquis na kilala bilang Elder Lu, natural akong may paraan. Kunin ang yin formula at mabilis na umalis. Gusto mong umalis. Sa tingin mo makakaalis ka na. Ang taong mula sa JINGDU Martial Arts Association ay nagunat ng kanyang kamay, at ang 4 na martial marquis weapons ay agad na tumunog at sumabit sa lahat ng direksyon.
Ang espasyo ng buong gusali ay agad na nakakulong dito, at walang makakatakas. Kinagat ni Elder Lo ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, hindi pa kami nagalit sa sinuman. Nakatulong pa kami sa hindi mabilang na tao na malutas ang problema sa Feng Shui. Anong karapatan mong arestuhin kami? Ang iilang miyembro ng Martial Arts Association ay nanunuya at nagsabi, ang paglilinang sa Yin Chi ay isang masamang sekta. Nandito kami para arestuhin ka. Nanatiling tahimik si Qin Yu sa gilid. Hindi niya talaga akalain na ang Martial Arts Association ay magkakaroon ng ganito karaming aksyon. Tila tinuturing talaga nila ang kanilang sarili bilang mga tagapagpatupad ng batas ng mundo ng martial arts. Sasama ka ba sa amin, o papatayin ka kaagad? Walang pakialam na tanong ng pinuno. Kinagat ni Elder Lo ang kanyang mga ngipin at sinabing, hayaan mo sila. Bata pa sila. Huwag ka nang mangarap, putol ng lalaki ng Martial Arts Association kay Elder Lo. Mga uod na tulad mo, huwag mo nang isipin ang pagtakas. Papatayin namin ang bawat isa sa inyo. Tama na yan. Hindi mo nais na linangin ang panloob na lakas, ngunit nais mong linangin ang Yin Chi. Deserve mong mamatay. Nang marinig ang mga salita ng samahan ng martial arts, tila malapit nang masira si Kuya Lo. Pinandilatan niya ang iilan sa kanila at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, linangin ang panloob na lakas. Ang lahat ng mga mapagkukunan sa mundo ay kinuha ng mga tao. Paano natin malilinang ang panloob na lakas? Hindi namin kayang bilhin ang mga halamang gamot. Ang ugat ng espiritu ay pag-aari ninyong mga maharlika. Kinuha mo lahat ng benepisyo at tumalikod para tawagin kaming uod. Sa tingin ko ang pinakamalaking uod ay ikaw. Well said. Maging si Qin Yu ay hindi napigil ang pumalakpak ng kanyang mga kamay. Noon lang napansin ng mga tao ng Martial Arts Association si Qin Yu. Malamig nilang tiningnan si Qin Yu at sinabing, mukhang isa ka ring masamang tao. Ano? Sa tingin ko tama sila. Is it evil? Gumisi si Qin Yu. Ang iyong Jingdo Martial Arts Association ay talagang mahusay sa paggawa ng mga akusasyon. How dare you? Nang marinig ito, agad silang nagalit. Ang Jingdo Martial Arts Association ay hindi isang bagay na maaari mong suran. Hindi sila pinansin ni Qin Yu. Sa halip, tumingin siya kay Elder Lo at sinabing, Elder Lo, tutulungan kitang patayin sila. Paano kung ipahiram mo sa akin ang yin formula na iyon? Sa puntong ito, nagmamadaling idinagdag ni Qin Yu, huwag kang mag-alala, tiyak na ibabalik ko ito sa iyo sa hinaharap. Bago pa makapagsalita si Kuya Lo, naging malamig ang ekspresyon ng asosasyon ng martial arts. Patayin kami. You have such big words, malamig na sabi ng isa sa kanila. Kahit hindi ka erehe, dito ka mamamatay ngayon. Sa sinabi nito, nagsimulang kumislap ang mga sandata ng marquis sa apat na magkakaibang direksyon. Agad na kumalat ang isang alon ng layuning pagpatay sa buong opisina. Buzz! Sa pag-activate ng mga sandata ng marquis, isang nakakatakot na alon ng layunin ng pagpatay ang dumiretso sa Qin Yu. Malamig na bumantong hininga si Qin Yu. Agad niyang ikinuyom ang kamao at sinalubong ito ng ulo. Klang! Isang nakakabinging banggaan ang pumasok sa tenga ng lahat. At ang alon ng hangarin na pagpatay ay nabasag ng isang suntok. Maging ang mga sandata ng marquis na nakasabit sa sulok ay bahagyang nang ineg. Gusto mo akong patayin gamit lang ang marquis weapon. Gumisi si Qin Yu. Agad na nagbago ang ekspresyon ng apat na miyembro ng Martial Arts Association. Ang isa sa kanila ay pansamantalang nagtanong, sino ka ba talaga? Qin Yu? Tahimik na sabi ni Qin Yu habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ng apat na tao ay lubhang nagbago. Ikaw si Qin Yu. Wala silang malay na umatras ng 2 hakbang. Ngayon, matagal nang kumalat ang pangalan ni Qin Yu sa Jingdo Martial Arts Association. Ang kanyang mga gawa ay kilala ng lahat. Pinipilit ang paaralan ng Saint Confucian na ibaba ang kanilang mga ulo, nasugatan ng Vice-Presidente na si Zia Hang, pilit na inaagaw ang ugat ng dragon ng Martial Arts Association, at pinatay ang mga inapo ng mga maharlikang pamilya. Anuman sa mga bagay na ito ay sapat na para manginig ang mga tao sa takot.
At kinilala pa ni Ziyahang si Qinyu bilang isa sa mga pinakamapanganib na tao. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Qinyu dito ngayon. Ikaw si Qinyu. Natigilan din si Elder Lo. Napakamot ng ulo si Qinyu at sinabing, bakit, sikat na ba ako ngayon? Ang katatawanan ni Qinyu ay hindi nagpagan sa kapaligiran, sa halip ay mas lalong nagpakaba sa mga tao. Nagkatinginan ang 4 na miyembro ng Jingdu Martial Arts Association. Pagkatapos, ang isa sa kanila ay humakbang pasulong at sinabing, Qinyu, ang aming tungkulin ay alisin ang mga di-orthodox na sekta na ito. Sana hindi mo kami pahirapan. Alisin ang mga hindi orthodox na sekta. Hindi napigilan ni Qinyu ang malamig na pagtawa. Huwag mong gawing napakaranggal ang iyong sarili. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng iyong Jingdu Martial Arts Association? Maaaring mahuli mo pa ang mga taong ito at gawin silang mga mapagkukunan para sa iyong sariling paglilinang. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Qinyu na bahagyang sumimangot. Ano, nataman ba ako sa ulo? Medyo hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Qinyu. You're spouting nonsense. Malamig na sabi ng ilang tao. Qinyu, mas mabuting umiwas ka kaagad. Walang kinalaman ang bagay na ito sa iyo. Gumisi si Qinyu, kung nakita ko ito, may kinalaman ito sa akin. At saka, galit din ako sa Jingdu Martial Arts Association mo. Habang nagsasalita siya, umakyat ang panloob na Qini Qinyu, at kumalat ang isang malakas na puwersa. Mr. Qin, mangyaring mag-ingat. Si Elder Lu, na nasa hindi kalayuan, ay sumigaw. Hindi siya pinansin ni Qinyu. Sinulyapan niya ang mga taong ito at malamig na sinabi, halika, nililinang ko rin ang Yin Chi. Gawin natin. Hindi maka-address ang iilan sa kanila. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin at maaari lamang ay activate ang kanilang martial marquee weapons upang pilitin ang kanilang paraan patungo sa Qinyu. Hindi natarante si Qinyu nang harapin ang 4 na martial marquee weapon na ito. Noong nasa perpektong yugto na siya, nabasag na ni Qinyu ang 4 na martial marquee weapons, hindi pa banggitin ngayon. Ikinuyom ni Qinyu ang kanyang mga kamay, at isang gintong liwanag ang agad na sumikat ng maliwanag. Tumunog ang 4 na martial marquee weapons. Ang mga sinag ng liwanag ay natipon sa isang malaking sinag at bumaril patungo sa Qinyu. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Qinyu nang harapin niya ang pag-atake. Ang kanyang kamao ay mukhang simple at walang palamuti, ngunit ito ay naglalaman ng isang mapanirang kapangyarihan. Sa sandaling magkabanggaan sila, isang malakas na pagsabog ang tumunog. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang kumalat at pinalipad ang lahat. Break ka para sa akin. Umungol si Qinyu habang ang ilaw sa kanyang kamao ay sumisikat. Ang 4 na sandata ni Marky ay nagsimulang manginig ng marahas. Wala pang kalahating minuto, hindi na nakahawak ang mga sandata ng Marky. Pitek. Ilang malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang 4 na sandata ng Marky ay nabasag ng isang tunog. Ang lahat ng liwanag ay agad na nawala, at ang mga sandata ng Marky ay naging isang tumpok ng scrap metal. Kabanata 527, ang mayabang na si Hanwei. Klang. Ang 4 na sandata ni Marky ay nahulog lahat sa lupa. Itinaas ni Qinyu ang kanyang paa at direktang dinurog ang 4 na sandata ng Marky sa mga piraso. Ang mga ekspresyon ng bawat isa ay hindi magandang tingnan, at ang kanilang mga puso ay walang katulad na pagkagulat. Noon pa man ay naririnig na nila si Qinyu, ngunit hindi pa nila ito nakitang kumilos. Nang makita siya ngayon, namutla sila sa takot. Hindi maganda, tumakbo ka dali. Walang nakakaalam kung sino ang unang nag-react, pero tumalikod sila at gustong tumakbo. Gumisi si Qinyu. Itinaas niya ang palad niya at kinurot paarap. Agad na naramdaman ng 4 na tao ang isang malaking puwersa na humawak sa kanilang mga katawan, at hindi sila makagalaw. Malamang nahuli na para tumakbo ngayon, malamig na sabi ni Qinyu. Sa sumunod na segundo, humakbang pasulong si Qinyu at dumating sa harapan nila sa isang kisap mata.
Ang Heaven Devouring Technique ay na-activate sa isang iglap at direktang nilamon ang 4 na tao kasama ang kanilang mga espiritual na pandama. Lumunok si Elder Lu at ang iba pa na nasa hindi kalayuan, na para bang hindi sila nang ahas na paniwalaan ang eksenang nasa harapan nila. Napakalakas, gaya ng inaasahan sa reputasyon. Hindi napigilan ni Elder Lu na mapabuntong hininga. Matapos makitungo sa mga taong ito, tumalikod si Chin Yu at naglakad sa harap ni Kuya Lo. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Elder Lo, kailangan ko ng Yin Chi ngayon. Kung handa kang ipahiram sa akin ang Yin formula na ito, tiyak na ibabalik ko ito sa iyo ng 2 beses sa hinaharap. Walang sinabi si Elder Lo. Kinuha niya ang Yin formula at iniabot ito kay Chin Yu gamit ang 2 kamay. Mr. Chin, ang iyong pangalan ay parang kulog sa aking pandinig. Ikaw ang modelo ng aking henerasyon. Mangyaring kunin itong Yin formula at gamitin ito, magalang na sabi ni Elder Lo. Walang kamalay-malay, itinuring na ng maraming tao si Chin Yu bilang kanilang idolo. At alam na alam ni Chin Yu na hanggat natalo niya si Han Wei sa pagkakataong ito, ang kanyang reputasyon ay lubos na lalakas at maaabot niya ang tuktok. Sa oras na iyon, hanggat ikinakaway niya ang kanyang braso at nagtatag ng sariling sekta at maharlikang pamilya, hindi ito magiging problema. Elder Lu, ibabalik ko ito sa iyo, magalang na sabi ni Chin Yu. Ang formula ng Yin ay isang beses lang nagamit na item. Kapag ito ay naubos, ito ay mawawala. Gayunpaman, sino ang nakakaalam kung ilang lugar sa mundo na puno ng Yin Chi ang hindi pa mahukay? Tiyak na magkakaroon ng pagkakataong maibalik ito sa hinaharap. Matapos makuha ang Yin formula, hindi na nagtagal si Chin Yu at agad na umalis sa lugar na ito. Pagkababa, bumulong ang bigot, sige, natupad na ang pangako ko. Kailangan kong gawin ang susunod na biyahe sa lalong madaling panahon. Tumingin si Chin Yu sa lalaking bigot at sinabing, kung may pagkakataon, sasama ako sa iyo. Oo naman, walang gustong magkaroon ng manlalaban, nakangiting sabi ng lalaking bigot. Matapos maghiwalay ang dalawa, hindi na nag-aksaya ng oras si Chin Yu at agad na sumugod sa Chuzhou. Napakahalaga ng oras at hindi nang ahas si Chin Yu na magsayang ng kahit isang segundo. Habang nakaupo sa eroplano, sinimulan ni Chin Yu na i-absorb ang Yin formula. Ang Yin formula na ito ay nabuo mula sa purong Yin energy. Ang tindi ng enerhiya ng Yin ay maliwanag. Sa daan, ginugol ni Chin Yu ang halos lahat ng kanyang oras sa pagsipsip ng Yin formula na ito. Pagdating niya sa Chuzhou, ang itim na kinang sa Yin formula ay medyo lumabo na. Pagka-uwi, tiningnan ni Chin Yu sina Yao Qing at Peaches. Pupunta ako sa closed-door cultivation sa mga susunod na araw, sabi ni Chin Yu. Kinakalkula niya ang oras at sinabing, sa 8 ng Setyembre, gisingin mo ako kahit anong mangyari. Tumango si Yao Qing at sinabing, Mr. Chin, huwag kang mag-alala. Pagkatapos, kinuha ni Chin Yu ang formula ng Yin hanggang sa likod ng bundok. Ika-29 ng Agosto na, at ilang araw na lang ang natitira hanggang ika-9 ng Setyembre. Ang kasal ni Han Wei at Yan Ruozhou ay lalo pang nabalitaan, halos umabot sa pandinig ng lahat. Maging ang mga balita at telebisyon ay nag-uulat tungkol sa bagay na ito. Ito ay isang alyansa sa pag-aasawa sa pagitan ng 2 nangungunang aristokratikong pamilya. Maging ito ay ang martial arts world o ang mga ordinaryong tao, lahat ay binibigyang pansin ang bagay na ito. Sa kapangyarihan ng mga koneksyon ng pamilya Yan at pamilyang Han, halos maimbitahan nila ang lahat ng mga bigwig sa Jingdo na dumalo sa kasal. Maaga pang ang inayos ng 2 partido ang venue ng kasal, naghihintay sa pagdating ng ika-9 ng Setyembre. Lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa 3 araw na ito, ang formula ng Yin sa kamay ni Chin Yu ay medyo lumabo. Ang enerhiya ng Yin sa loob nito ay nabawasan ng higit sa kalahati. Ang kanyang buong katawan ay napuno ng walang katapusang Yin energy at Qi, spiritual energy, dahan-daang umabot sa balanse. Habang papalapit ang ika-9 na araw ng ika-9 na buwan, tila tumahimik ang lahat. Ngunit alam ng lahat na ito ang kalmado bago ang bagyo. Sa Martial Arts Forum, patuloy na dumarating ang balita tungkol kay Han Wei,
ngunit mas maraming tao ang nag-uusap kung lalabas si Chinyu sa kasal. At kung matutuloy ba ang laban nilang dalawa sa plano. Napatay na ni Han Wei ang isang martial marquis. Tiyak na nakapasok din siya sa martial marquis realm. Si Chinyu ay isang half-step martial marquis lamang. Natatakot ako na hindi mataas ang tsansa niyang manalo. Ang talento ni Chinyu ay dapat na higit kay Han Wei. Dapat mong malaman na ang Chinyu ay gumamit lamang ng isang taon para lumaki mula sa wala. Sino sa mundo ang makakatuntong sa kaharian ng kalahating hakbang na martial marquis sa isang taon? Kahit ikaw Xinjiang ay hindi niya magagawa, tama ba? Kung ako si Chinyu, matyaga akong magdurusa at maghihintay hanggang sa tumuntong ako sa kaharian ng martial marquis para maghiganti. Ngunit sa kasamaang palad, si Chinyu ay hindi ganoong uri ng tao. Sumang-ayon ang lahat na tiyak na lalabas si Chinyu sa kasal. Jingdo, Pamilyang Han. Ang mga tao ng pamilyang Han, pati na rin ang 4 na kapatid ng pamilyang Yan, ay nakaupo sa hotel at tinatalakay ang plano ng kasal. Tito Yan, hayaan mo akong maghain ng toast sa iyo. Hinawakan ni Han Wei ang isang baso ng alak at naglakad sa harap ni Yan Zihai. Salamat sa pagpapakasal sa akin ni Miss Yan. Dahil dito, nakaramdam ng awkward si Yan Yongxiu. Bilang ama ni Yan Rozo, hindi siya ang unang taong na-toasted. Pangalawang tiyuhin, hayaan mo akong maghain din ng toast sa iyo. Pagkatapos, hinawakan ni Han Wei ang kanyang baso at tumingin kay Yan Yongxiu. Humigop ng alak si Yan Yongxiu at sinabing, mayroon lang akong isang anak na babae. Kailangan mong tretuhin siya ng mabuti. Tumawa si Han Wei at sinabing, huwag kang mag-alala, tiyak na pakikitunguhan ko siya ng maayos. Bagamat sinabi niya iyon, ang puso ni Han Wei ay napakasama. Treat her well. Hindi ba gusto nitong si B** si Chinyu? Tiyak na pahihirapan ko itong B**. Pagmumura ni Han Wei sa kanyang puso. Sa sandaling ito, sumulyap si Yan Zihai kay Han Wei at sinabing, Han Wei, tiwala ka ba sa pakikipaglaban mo kay Chinyu? Bahagyang ngumiti si Han Wei at sinabing, Tito Yan, huwag kang mag-alala. Siya, si Chinyu, ay isang langgam lang. Maaari ko siyang matapakan hanggang mamatay sa isang pag-angat ng aking paa. Si Han Meng, na nasa gilid, ay tumawa din ng malakas at sinabing, sa kakayahan ng anak ko ngayon, ang pagpatay sa Chinyu na iyon ay walang problema. Kabanata 528, Maliit na Isda Dul Cultivation. Nang makita ang tiwala na mag-ama, bahagyang tumango si Yan Zihai. Walang pakialam niyang sinabi, hindi lang dapat manalo rin tayo ng lubusan. Kung kinakailangan, aanyayahan namin si Marquis Wu na kumilos. Mabilis na ikinaway ni Han Wei ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Si Marquis Wu ay isang taunang kalaban ko. Kung gayon, batiin natin si Han Wei ng maaga. Itinaas ni Yan Zihai ang kanyang tasa, at agad na tumayo ang lahat. Uwi. Lumipas ang oras. Si Chinyu ay pumasok sa walang pag-iimbot na kaharian, at ang pagsipsip ng Yinchi ay tila isang likas na pagkilos. Ang Yinchi sa kanyang katawan ay halos nakabuo ng balanse kay Yang Qi. Sa kasalukuyang panloob na Qi sa kanyang dantian, sapat na iyon para suportahan siya para makapasok sa martial marquis realm. Mr. Qin, oras na. Sa araw na ito, marahang tinapot ng mga pitch ang balikat ni Chinyu. Gayunpaman, hindi nag-react si Chinyu. Naka-cross legs at nakapikit pa ng bahagya. Ang gentle mo naman. Hindi ito gagana, ungol ni Yao Qing. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ng marahas ang katawan ni Chinyu. Kapag ang isa ay nasa pag-iisa, sila ay nasa kanilang pinakamahina. Sa makatuwid, direktang sinipa ng sipa na ito si Chinyu sa lupa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ang una niyang nakita ay ang nakakasilaw na araw. Oras na ba? Umupo si Chinyu mula sa lupa. Nagsalubong ang kilay niya at puno ng pag-aalala ang mukha niya. Mr. Qin, kumusta? Tanong ni Yao Qing. Umiling si Chinyu at sinabing, malinaw na sapat na ang panloob na Qi, ngunit hindi ako makakapasok sa Marquis of Wu. Ang sumunod na araw ay ang 9 na araw ng 9 na buwan. Si Chinyu ay walang oras. Mr. Qin, paano kung
Kalimutan mo na, sabi ni Yao Qing. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabing, kahit anong mangyari, hindi ko papanoorin si Ruozo na pakasalan si Han Wei. Kahit na iniisip ito, nahirapan si Qin Yu na tanggapin. Sa sandaling ito, naramdaman ni Qin Yu na tila may nagmumula sa labas. Tumingin si Qin Yu sa direksyon ng pinto at pagkatapos ay umalis sa likod ng bundok. Hanggang sa courtyard, nakita niya sina Gu Taichu at Jiang Gu na nagtipon dito. Bukod sa kanila, narito rin sina Uncle Wu at Little Yu. Qin Yu. Si Little Yu ang unang nasagasaan. Hinawakan niya ang braso ni Qin Yu at bumulong, hindi mo maaaring hayaan si Ate Ruozo na pakasalan ng bastard na si Han Wei. Hinaplos ni Qin Yu ang buhok ni Xiaoyu at pilit na ngumiti, huwag kang mag-alala. Kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay, hindi ko hahayaan si Han Wei na makakuha ng kanyang paraan. Xiaoyu, pumunta ka sa gilid dali. Huwag ipagpaliban ang negosyo ng iyong kapatid na si Qin Yu, pag-alit ni Tito Wu sa gilid. Tiningnan ni Qin Yu ang lahat at sinabing, lahat, mangyaring pumasok. Pagdating nila sa sala, gumawa ang mga pitch ng isang kaldero ng tsaa para sa lahat. Mr. Qin, ano ang iyong kasalukuyang kaharian? Hindi maiwasang magtanong ni Jiang Gu. Sumimangot si Qin Yu at sinabing, half-step martial marquee. Half-step martial marquee. May bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ni Jiang Gu, ngunit kasabay nito, may bahid ng pag-aalala. Mr. Qin, ang Han Wei na iyon ay parang nakapatay lang ng isang martial marquee, sabi ni Jiang Gu sa malalim na boses. Tumango si Qin Yu at sinabing, alam ko. I've been trying to become a martial marquee for the past few days, pero hindi ko alam kung bakit, pero parang sapat na lahat ng kondisyon para maging martial marquee, pero feeling ko lang may kulang sa akin. Hindi mapigilan ni Jiang Gu na magmukhang gulat na gulat. Dati siya ang numero 1 tao sa Chuzhou, ngunit ngayon ay palaki ng palaki ang agwat sa pagitan nila ni Qin Yu. Sa maikling taon lang, nakapasok na siya sa martial marquee realm. Nakakatakot talaga, hindi napigilan ni Jiang Gu na mapabuntong hininga. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Qin Yu. Sa ngayon, wala siya sa mood na bumantong hininga tungkol sa kanyang talento. Sa halip, nag-aalala siya kung paano siya tatahak sa kaharian ng martial marquee. Sinasabi na ang pagpasok sa larangan ng martial marquee ay nangangailangan ng isang tiyak na dami ng mga pagkakataon at pagkakataon. Hindi posibleng umasa sa closed-door cultivation, biglang sabi ni Gu Taichu, na nanatiling tahimik sa lahat ng ito. Tumingin si Qin Yu kay Gu Taichu at sinabing, Master Gu, ano ang ibig mong sabihin sa mga pagkakataon at pagkakataon? Natahimik sandali si Gu Taichu, pagkatapos ay nagsabi, handa na ang lahat, tanging hanging silangan ang kailangan. Handa na ang lahat, east wind lang ang kailangan. Si Qin Yu ay isang matalinong tao, kaya mabilis niyang naunawaan ang kahulugan ng pangungusap na ito. Sa madaling salita, depende ito sa langit. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Bahagyang tumango si Gu Taichu at sinabing, oo, maraming tao ang nakadarama ng pagdating ng isang pambihirang tagumpay ng hindi nalalaman. Siyempre, walang ganap. Mayroon ding mga tao na pilit na sumusubok na makapasok sa martial marquee realm, ngunit napakababa ng tagumpay. Hindi maiwasan ni Qin Yu na isipin ang Pavilion Master. Pinigilan niya ang kanyang cultivation realm sa loob ng maraming taon, ngunit nang gusto niyang makalusot, mabilis siyang humakbang sa martial marquee realm. Paano niya ito nagawa? Qin Yu? Kahit saang landas ito, huli na para sa iyo. Bumantong hininga si Gu Taichu. Napangiti si Qin Yu ng mapait. Oo, plano kong pumunta sa Jingdo ngayon. So soon. Kumunat ang noo ni Uncle Wu. Hinawakan niya ang kamay ni Qin Yu at sinabing, pupunta ka ba talaga sa Jingdo? Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, kailangan kong umalis. Kumunat ang noo ni Uncle Wu at bumantong hininga. Kung mamamatay ka, sa palagay ko ay hindi ka papayagan ni Miss Yan na gawin ito. Dahan-dahang umupo si Qin Yu. Tumingin siya sa hilaga at sinabing, hindi ganoon kadali kung gusto nila akong patayin. Matagal nang inaasam ni Qin Yu ang pakikipaglaban kay Han Wei. Matagal nang gustong durugan ni Qin Yu ang kasuklam-suklam na mukha ng mataas at makapangyarihang young master na ito.
Qin Yu? Iba si Han Wei sa ibang mga kalaban. Baka siya ang pinakamalakas na kalaban na makakaharap mo, mabagal na sabi ni Gu Taichu. Napangiti si Qin Yu. Alam ko. Pagkatapos ng lahat, siya ay anak ng isang maharlikang pamilya at kilala bilang henyo ng Jingdo. Tumigil sandali si Qin Yu at nagpatuloy, ngunit sinong dakilang master ang hindi natapakan ang mga henyo hanggang sa tuktok? Natahimik ang lahat. Gusto nilang payuhan si Qin Yu, ngunit naunawaan nila na nakapagdesisyon na si Qin Yu. Yao Qing? Maghanda ka ng pagkain, sabi ni Qin Yu kay Yao Qing. Okay, pagsang-ayon ni Yao Qing at tumalikod para lumabas ng silid. Medyo kakaiba ang atmosphere ng pagkain. Medyo mabigat ang mood ng lahat. Pagkatapos kumain ay nagplano na ang lahat na umalis. Pagkatapos ng lahat, si Qin Yu ay aalis na papuntang Jingdo. Sa sandaling ito, biglang hinailan ni Xiao Yu ang braso ni Qin Yu at sinabing, Qin Yu, halika rito. Gusto kitang makausap. Xiao Yu, huwag kang magulo. Saway ni Uncle Wu. Hindi pinansin ni Xiao Yu si Tito Wu. Hinailan niya ang braso ni Qin Yu at naglakad patungo sa isa pang silid. Ano ang mali? Nang makita ang naiinip na tingin ni Xiao Yu, hindi napigilan ni Qin Yu na matawa. Naminggalinga si Xiao Yu at sinabing, narinig ko lang mula sa kanila na kailangan mo ng pagkakataon na maging marquis, tama ba? Tumango si Qin Yu at sinabing, oo. Kinagat ni Xiao Yu ang kanyang mga ngipin at sinabi, hindi ba ako ganoon kadaling yin na katawan? Alam ko na ang dual cultivation ay maaaring magdulot ng mahiwagang epekto. Marahil ito ay magbibigay daan sa iyo na tumapak sa ranggo ng marquis. Kabanata 529, Yan Yunheng BS Yan Sihay. Ang mga salita ni Xiao Yu ay nabigla kay Qin Yu. Kailangang sabihin na ang kanyang mungkahi ay maaaring talagang kapaki-pakinabang. Pagkatapos ng lahat, ang dual cultivation na may purong yin na katawan ay maaaring magdulot ng mga mahimalang resulta. Sa kasamaang palad, hindi ito matanggap ni Qin Yu. Hindi niya matatanggap ang sinuman maliban kay Yan Ruozo. Sige, may sarili akong paraan. Hinaplos ni Qin Yu ang ulo ni Little Yu. Sabi ni Little Yu, hindi lang para sa iyo ang ginagawa ko, kundi para din kay Ate Rozo. Sinabi ni Qin Yu sa mahinang boses, pag-isipan mo ito. Kung nalaman ito ng kapatid mong si Rozo, paano mo siya haharapin sa hinaharap? Agad na hindi nakaimik si Little Yu. For a moment, wala siyang masabi. Huwag kang mag-alala. Si Han Wei lang pala. Personal kong pupulutin ang ulo ng aso niya bukas, nakangiting sabi ni Qin Yu, na nagpapanggap na nakaka-relax. Pagkasabi nito, kinaladkad ni Qin Yu si Xiao Yu palabas ng bahay. Lahat, regret period. Bago umalis, tiningnan ni Qin Yu ang lahat at bahagyang kinulong ang kanyang mga kamay. Mr. Qin, sasama ako sa iyo, sabi ni Yao Qing. Sumulyap si Qin Yu sa kanya at umiling. Walang kwenta kahit pumunta ka. Dapat manatili ka. Hindi, kahit anong mangyari, gusto kong sumama sa iyo. Seryosong sabi ni Yao Qing. Nag-isip sandali si Qin Yu at tumango. Sige, kulang din ako ng kasama sa daan. Pagkatapos magpaalam sa lahat, pumunta si Qin Yu sa airport at tumungo sa Jingdo. Ito ang pangatlong beses na pumunta si Qin Yu sa Jingdo. At sa pagkakataong ito, iba na ang estado ng kanyang pag-iisip sa naunang 2 beses. Nakatayo sa Jingdo Airport, si Qin Yu ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Naroon ang kaba, pag-aalala, at pananabik. Pero sa huli, lahat ng emosyon niya ay naging kalmado. Mr. Qin, saan tayo pupunta ngayon? Sumunod si Yao Qing sa gilid at nagtanong. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, sa pamilya yan. Nag-aalala si Qin Yu sa kaligtasan ni Yan Ruozo. Ngayong nakarating na siya sa Jingdo, natural na kailangang pumunta muna si Qin Yu sa Yan family. Sa pamilya yan. Tila medyo nag-aalala si Yao Qing. Kailangang malaman ng isang pamilya na noon pa man ay gusto ng pamilyang yan na tanggalin si Qin Yu. Ngayong sila na ang nagkusa na pumunta sa pamilya yan, hindi ba ang panliligaw na kamatayan? Kung natatakot ka, humanap muna ng matutuluyan, sabi ni Qin Yu.
Mapait na ngumiti si Yao Qing at sinabing, may mura akong buhay. Ano ang dapat ikatakot? Kung gayon ay umalis na tayo. Sumakay silang dalawa ng taxi at dumiretso sa mansyon ng pamilya Yan. Sa sandaling ito, sa solemn na pasukan ng manor ng pamilya Yan, may isang hindi inanyayahang panauhin. Mukha siyang bata, nasa 30 o 40 pa lang, ngunit ang ekspresyon at tindig niya ay tulad ng isang matanda. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yan Yunheng, na nagbago ng kanyang katawan. Walang nag-aakala na si Yan Yunheng ay pupunta sa manor ng pamilya Yan. Mula nang ang matandang Mr. Yan, namatay, ang manor ng pamilya Yan ay nagbago ng mga tao sa loob at labas. Maging ang mga bodyguard sa pinto ay napalitan ng pamilyar na mukha. Tumayo roon si Yan Yunheng at tumingin sa manor ng pamilyang Yan na pinakapamilyar niya, at may hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang puso. Ang taong iyon ay tila kakaiba. Hindi nagtagal, may nakapansin sa matandang Mr. Yan. Patuloy kong nararamdaman na parang medyo katulad siya ng taong gustong hulihin ni President Yan, mahinang sabi ng isa pang bodyguard. Nagkatinginan silang dalawa at biglang humakbang pasulong at sinunggaban ang matandang Mr. Yan. Bahagyang kumunat ang noo ni Yan Yunheng. Malamig siyang tumingin sa kanilang dalawa at sinabing, ano ang gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin? Huwag mong isipin na hindi ko alam na nasaktan mo ang matandang Mr. Yan. Noon pa man ay gustong hulihin ka ni Old Mr. Yan. Mabangis na sabi ng bodyguard. Hindi ko akalain na maglalakas loob kang pumunta sa manor ng pamilya Yan. Walang ibang sinabi ang dalawa. Hinawakan nila ang matandang Mr. Yan at pumasok sa manor. Ikinulong nila ang matandang Mr. Yan sa sala. Pagkatapos, kinuha nila ang kanilang mga telepono at tinawagan si Yan Sihay. Pagkatapos ng isang tawag sa telepono, hindi nagtagal, sumugod si Yan Sihay sa manor ng pamilyang Yan. Nasaan siya? Nang mabuksan ang pinto, nag-aalalang sabi ni Yan Sihay. Director Yan, nandito siya. Nagmamadaling itinuro ng bodyguard si Yan Yunheng sa tabi niya. Nagtama ang kanilang mga mata, at biglang nagyelo ang kapaligiran. Matiim na tinitigan ni Yan Sihay si Yan Yunheng sa kanyang harapan, at ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang maging kakaiba. Kahit na ang matandang Mr. Yan ay nagbago sa isang bagong katawan, ang kanyang ekspresyon at titig ay hindi naiiba sa matandang Mr. Yan. Dahil dito ay nakaramdam ng lamig si Yan Sihay sa kanyang gulugod, at kahit isang bakas ng takot ay bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kahit na si Yan Sihay ay naging bagong pinuno ng pamilya Yan, hindi maipaliwanag na kabado pa rin siya sa harap ng kanyang ama. Maaari kayong lumabas muna. Sumimangot si Yan Sihay at saka ikinaway ang kanyang kamay. Matapos paalisan ng dalawang bodyguard, umupo si Yan Sihay sa tapat ni Yan Yunheng. Nang magkita ang mag-ama, hindi sila naging masaya at tuwang-tuwa gaya ng inaakala nila. Sa halip, medyo kinabahan sila. Yan Sihay, napakahusay mo na ngayon, malamig na sabi ni Yan Yunheng. Muling nagbago ang ekspresyon ni Yan Sihay. Ibinuka niya ang kanyang bibig at napagtantong parang buto ng isda ito sa kanyang lalamunan. Ano? Kinuha mo ang pamilya Yan at ngayon gusto mo na akong tanggalin? Malamig na tanong ni Yan Yunheng. Nagnganga ang mga ngipin ni Yan Sihay. Alam na alam niya na walang babalikan. Ito ay walang silbi na sabihin ang anumang bagay ngayon. Sa makatuwid, si Yan Sihay ay nag-ipon ng kanyang lakas ng loob at tumingin kay Yan Yunheng. Tatay, kung papayag ka, maaari kong hayaan kang masiyahan sa iyong pagtanda at ibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo. Sabi ni Yan Sihay na nagngangalit ang mga ngipin. Maaari kang magpatuloy na manatili sa manor ng pamilya Yan. Kahit anong gusto mo, kukuha ako ng magpapadala sa'yo. Ngunit, hindi ka maaaring manatili sa labas. Nang marinig ito ni Yan Yunheng, hindi niya napigil ang tumawa at sinabing, gusto mo ba akong isailalim sa house arrest? Tulad ng paglalagay kay Rozo sa ilalim ng house arrest. Tatay, ito ay mabuti para sa lahat, malamig na sabi ni Yan Sihay. Napakatanda mo na. Bakit hindi ka pumunta at magsikap para tamasahin ang iyong pagtanda? Ngumisi si Yan Yunheng, kaya, kailangan kong magpasalamat sa iyong kawang gawa. Natahimik si Yan Sihay.
Bumantong hininga siya at saka dahan-dahang sinabi, alam kong hindi ka papayag. Sa init ng ulo mo, hindi mo rin naman ako papakawalan di ba? Pinaikit ni Yan Yunheng ang kanyang mga mata at sinabing, bakit ka nababalisa? Maaari akong mabuhay ng higit sa 3 taon. Sa 3 taon, ipapasa ito ng pamilya yan sa iyo. Ipasa mo sa akin. Sino ang nakakaalam kung ipapasa mo ito kay Yan Rozo? Nagngangalit si Yan Sihay at sinabing. Bigla siyang tumayo at nagalit, dapat akin ang pamilya yan. Pwedeng akin lang. Maliban sa akin, walang ibang may karapatang hawakan ito. Para sa posisyon ng kahalili ng pamilya yan, kaya kong ibigay ang lahat. Kaya ko ring tanggalin ang lahat. Kahit ikaw. Tumingin si Yan Yunheng kay Yan Sihay sa kanyang harapan at sinabi sa malalim na boses, nabulag ka sa kasiyahang dulot ng kapangyarihan. Paano kayang pakinggan ni Yan Sihay ang lahat ng ito? Malamig niyang tiningnan si Yan Yunheng at sinabing, Tay, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Alinman sa manatili ka sa Yan Family Manor at I enjoy ang iyong pagtanda, o. Hindi niya natapos ang kanyang mga salita, ngunit ang kahulugan ay napakalinaw. Dapat malanawan ka na hanggat hindi ko inaamin na ikaw si Yan Yunheng, hindi ka. Nagsindi ng tabako si Yan Sihay. Gumisi si Yan Yunheng at sinabing, tinabanta ako. Bata ka pa. Kung talagang walang awa ka, then make your move. Kabanata 530, isang sampal. Malamig na tiningnan ni Yan Sihay si Yan Yunheng at sinabing, pare, mas mabuting huwag mo na akong pilitin. Para sa posisyon ng pinuno ng pamilya yan, gagawin ko ang lahat. Tinitigan ni Yan Yunheng ang kanyang anak at hindi napigil ang bang-ulong, nawalan ka na ng malay dahil sa kapangyarihan. Ayoko makinig sa kalokohan mo. Si Yan Sihay ay umungal at ang kanyang katawan ay agad na lumundag ng nakamamatay na internal chi. Bagamat si Yan Sihay ay isang matalinong negosyante, isa rin siyang pinakamataas na inner strength grandmaster. Buong pusong nakatuon si Yan Yunheng sa pagtatayo ng sarili niyang imperyo ng negosyo, at hindi kailanman nakipagsiksikan sa martial arts. Nagharap ang 2 panig, at agad na samuka ng dugo si Yan Yunheng. Paulit-ulit na sinasaktan ng taong ito ang interes ng pamilya yan. Hindi ko na kaya. Kalagkarin mo siya palabas at alisin mo siya, malamig na sabi ni Yan Sihay. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, 2 bodyguard ang tumakbo mula sa labas ng pinto. Si Yan Yunheng ay napuno ng halo-halong damdamin. Si Yan Sihay ay sarili niyang anak. Ngayong gagawin niya ang patricide, paanong hindi siya makakaramdam ng dalamhati? Kahit mukha siyang kalmado, heartbroken na siya. Hinawakan ng 2 bodyguard si Yan Yunheng at lumabas. Medyo pangit din ang ekspresyon ni Yan Sihay, ngunit sa huli, hinayaan pa rin niya ito. Binigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo akong sisihin. Bahagyang bumantong hininga si Yan Sihay. Tuldok. Sa labas ng pinto, sina Qin Yu at Yao Qing ay dumating lang sa pasukan ng manor ng pamilya yan. Habang naglalakad sila papunta sa pinto, nakita ni Qin Yu si Old Mysterian na kinakaladkad palabas ng 2 bodyguard. Matandang Mysterian. Nang makita niya ang eksenang ito, nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Agad siyang nagpakita sa harap ng 2 bodyguard. Bago sila makapag-react, iniunat na ni Qin Yu ang kanyang mga kamay at dinurog ang kanilang mga ulo. Older Mysterian, bakit ka nandito? Hinawakan ni Qin Yu ang braso ni Old Mysterian at nag-aalalang nagtanong. Walang sinabi si Old Mysterian. Nakatitig ang mga mata niya sa direksyon ng sala, at baka sa mga mata niya ang lungkot. Tila may nahulaan si Qin Yu. Naging malamig ang kanyang ekspresyon, at agad niyang inakay si Old Mysterian sa sala. Tinipa niya ang pinto ng sala at nakita niya si Yan Sihay na nakaupo sa sofa habang humihit-hit ng tabako. Yan Sihay, halimaw ka talaga, malamig na sabi ni Qin Yu. Nang makita niya si Qin Yu, agad na natigilan si Yan Sihay. Dahan-dahan siyang tumayo at ngumisi. Qin Yu, anong lakas ng loob mong pumunta sa manor ng pamilya yan? Hindi siya pinansin ni Qin Yu. Tinuro niya si Old Mysterian at sinabing, ito ang iyong ama. Lahat ng meron ka ngayon ay binigay niya. How dare you try to kill him? Tao ka rin ba? Ngumisi si Yan Sihay. Qin Yu, ano ang sinasabi mo?
Matagal nang pinatay mo ang tatay ko. Sino ang taong ito? Ikaw. Agad na nagalit si Chinyu. Ikaw naman, naglakas loob na mag-isa na pumunta sa manor ng pamilya yan. Bakit? Sinusubukan mo bang pumatay? Naging malamig din ang ekspresyon ni Yan Sihai. Tumingin si Chinyu kay Old Mr. Yan at sinabi sa mahinang boses, Older Mr. Yan, maaari kang umalis muna. Gusto kong makipag-chat kay Yan Sihai. Sumimangot ang matandang Mr. Yan at sinabing, Chinyu, ikaw. Alam ko na ang gagawin, putol ni Chinyu kay Old Mr. Yan. Pagkatapos, tumingin siya kay Yao Qing at sinabing, ilabas mo si Old Mr. Yan. Oo, Mr. Chin. Tumango si Yao Qing at agad na inakay si Old Mr. Yan palabas ng sala. Hinihit-hit ni Yan Sihai ang kanyang tabako at ninisyan. Ikaw na munting langgam, ang lakas ng loob mong magpakita sa harapan ko. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Yan Sihai at sinabing, Yan Sihai, alam kong mayaman ka at may mataas na katayuan, ngunit iisa lang ang buhay mo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yan Sihai. Anong ibig mong sabihin? Malamig na sabi ni Yan Sihai. Ikinuyom ni Chinyu ang kanyang kamao at sinabing, wala ka man lang bodyguard sa tabi mo, at isa ka lang inner strength grandmaster. Anong karapatan mo para maging mayabang sa akin? Habang nagsasalita siya, hakbang-hakbang si Chinyu patungo kay Yan Sihai. Si Yan Sihai ay, pagkatapos ng lahat, isang taong nakaranas ng lahat ng uri ng mga bagay. Kahit sa ganoong sitwasyon, hindi siya nagpanik. Gusto mo akong takutin. Ngumisi si Yan Sihai. Sa sarili mo lang umaasa, langgam sa ilalim. Ako, si Yan Sihai, ay mas may karanasan at mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Naglakas loob ka bang hawakan ako? Mukhang hindi mo pa ako lubos na kilala, malamig na sabi ni Chinyu. Sa sumunod na segundo, biglang umunat ang palad ni Chinyu. Sa isang kisap mata, ang sampal na ito ay dumapo sa mukha ni Yan Sihai. Kahit na ang puwersa ay hindi malakas, ito ay labis na nakakainsulto. Hinawakan ni Yan Sihai ang kanyang mukha at ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Si Yan Sihai ay nagngangalit. Siya ang pinuno ng pamilya yan. Wala pang nang ahas na ipahiya siya ng ganito. Gumisi si Chinyu. Hindi lang ako naglakas loob na saktan ka, kundi nangangahas din akong patayin ka. Habang nagsasalita siya, ang mga alon ng matinding nakamamatay na internal chi ay sumambulat mula sa katawan ni Chinyu. Napuno siya ng nakamamatay na internal chi. Ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon para patayin si Yan Sihai. Pagkatapos ng araw na ito, malamang na hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Chinyu na gumawa ng hakbang laban sa kanya. Malamig na tiningnan ni Yan Sihai si Chinyu at sinabing, sige, subukan mo. Maaari kong garantiya na kung may mangyari sa akin, mawawala ang lahat ng may kaugnayan sa iyo, kasama na si Yan Rozo. Ang ekspresyon ni Chinyu ay hindi maiwasang magbago. Hindi siya nagduda na may kakayahan talaga si Yan Sihai. Bukod dito, ang pagpatay kay Yan Sihai ay hindi malulutas ang problema. Lalong magiging magulo ang pamilya yan. Sa isang iglap, si Chinyu ay parang isang impas na bola ng goma. Ang kanyang nakamamatay na panloob na chi ay nagsimulang maglaho ng paunti-unti. Nagsindi ng tabako si Yan Sihai at walang pakialam na sinabi, ano? Ganon ka na lang sumusuko. Hindi ka ba masyadong kaya? Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at malamig na tumingin kay Yan Sihai. Yan Sihai, madali lang para sa akin na patayin ka. Ang dahilan kung bakit hindi ako kikilos ay hindi dahil natatakot ako sa iyo, malamig na sabi ni Chinyu. Kaya lang hindi ngayon ang panahon. Maya-maya, babalik ang pamilya yan sa mga kamay ni Old Mr. Yan. Ha. Hindi napigilan ni Yan Sihai na matawa nang marinig niya ito. Ang yabang mo talaga. Martial artist ka lang, kaya huwag mong masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi mapakali si Chinyu na makipag-usap kay Yan Sihai. Malamig niyang sabi, nasaan si Rozo? Gusto ko siyang makita. Gumisi si Yan Sihai at sinabing, wala siya sa manor ng pamilya yan. Dapat ay naghahanda na siya para sa kasal sa mga oras na ito. Gusto mo siyang makita. Hintayin natin ang kasal bukas.
Hindi napigilan ni Chinyu ang pagkayem ng kanyang mga kamao. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang galit sa loob. Yan Sihai, babayaran mo ang lahat ng ginawa mo, malamig na sabi ni Chinyu. Gumisi si Yan Sihai at sinabing, pag-usapan natin ito pagkatapos mong mabuhay bukas. Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Tara na. Lumakad si Chinyu sa harap ni Old Mysterian at pilit na ngumiti. Hindi umimik si Old Mysterian at tumango lang. Sa sala, biglang naging malamig ang ekspresyon ni Yan Sihai. Namula ang buong mukha niya sa sobrang bilis, at naglabasan ang mga ugat sa kanyang noo. Chinyu, naglakas loob kang saktan ako. Puputukin kita. Ang galit na dagindong ni Yan Sihai ay kumalat sa buong manor ng pamilya Yan. Abangan ang susunod na kabanata, bukas.